Karina's POV. Gosh! Gosh! Mahinang mura ko habang tinatakbo ko ang ilang metro ng bahay na inuupahan ko papuntang opisina. Kasalanan talaga ni Sir to. Kung di dahil sa kanya, di ako mapupuyat kakaisip kung anong isasagot ko kung tatanggapin ko ba yung offer niya o hindi. Sabi ko sa sarili ko, kapal talaga ng mukha mo. Ang sabihin mo, di ka makatulog dahil pinagpapantasyahan mo ang ubod ng gwapo mong boss. Sabi naman ng utak ko, ay, nababaliw na ako. Ganito na bang naidudulot pag naka-encounter ka ng isang gwapong mayaman at yummy na boss? Agad ko namang binati si Manong Guard at agad-agad na ako nag-time in. But sadly, I'm 2 minutes late. 4 consecutive lates can lead to dismissal. Shoot! Lagot! Agad naman akong tumakbo papunta sa area ko nang makita kong nandun na ang supervisor namin. Nang maramdaman niya sigurong nandun na ako, lumingon siya at ngumiti ng pagkatamis-tamis, tila nanalo sa jackpot. What did I told you, Miss Lopez? 4 consecutive lates can lead to dismissal. Wait for me signal, because I'm going to report this to the HR. And please do clean up your area. I'm sure you'll be fired. She said habang ngumisi ng malademonyo. Pero 2 minuto lang po akong late ah. Tinry kong kumbinsihin siya, pero wala talaga. Naluluha na ako sa nangyayari. Ito na nga lang ang trabaho ko, may utang pa si nanay. Ano nang gagawin ko? You're the supervisor, right? Narinig kong may nagsalita sa likuran ko. Boses ito ni Sir Bryle. Nakita ko naman nagsitigilan sa paggalaw ang iba kong ka-department, maging ang supervisor namin. Agad naman itong nag-ayos ng itsura. Tsk, kahit anong pag-ayos mo sa itsura mo, di pa rin magbabago ang itsura mong kulubot. Yes sir, I'm the department supervisor. Sabi ng malanding supervisor na to. May pa-beautiful eyes pa, di naman bagay. Nakakasuka. Well, I heard you talk to Miss Lopez. And yes, she might have 4 consecutive lates, but you don't have the rights to fire her. Starting from now on, anyone, especially you old woman, can talk like that to her, to my fiancé. Understood? He hotly said that made me drool. I mean, dumbfounded. Fiancé? Ako? Hindi pa nga ako nakapag-oo, fiancé agad? Nagpalipat-lipat rin ng tingin ang mga ka-department ko sa akin at kay Sir Bryle, at lalo na si Ma'am Supervisor na halos lumuwa na ang mga mata na tila di makapaniwala. Karina's POV. Lumabas na agad si Sir Bryle pagkatapos ng announcement niya kanina. Hanggang makalipas ang ilang minuto ay tila wala pang gumagalaw sa mga ka-department ko, kahit na si Ma'am Supervisor, nakatulala lang sila sa akin. Well, it's sort of awkward. Umupo na lang ako sa desk ko at doon na nagsilapitan ang mga ka-department ko. Fiancé mo ba talaga si Sir? Ano yung ginawa mo? Pinikot mo ba si Sir kaya't magpapakasal kayo? Mas maganda pa nga ako sa'yo, ba't ikaw napili ni Sir? Ang landi mo, pati boss pinapatulan? Desperada. Akala ko, tatanungin nila ako kung paano ba kami ni Sir nagkakilala. Ilang years na kaming on, in love ba talaga si Sir sa akin? Mga ganyan. Pero, grabe naman sila makapagsalita. Maisumbong ko nga kay fiancé ko. Kinikilig ako. What did I just say? Well, sino ba hindi kikiligin sa ginawa niya? Pero hindi pa ako umuoo sa alok niya. Aba, nagpapakipot ka pang babae ka ha? Harot! Sabi ng utak ko. Pabayaan mo na, minsan lang ito mangyayari at dalagang Pilipina yata ako. Sabi ko sa sarili ko. Hoy babae, tinatanong ka namin di ka naman sumasagot. Keme-keme nyo lang yun ni Sir no? Baka isa ka lang sa mga flings ni Sir. O kaya, bed warmer. Or anything na related sa bed. Sabi ng maarteng feeling sosyalerang mukhang palakang ka-department ko. Di ko pa natatapos ang sasabihin ko nang may narinig na naman kaming boses. What did I told every one of you about my fiancé? In the count of 3, I want all of you to return to your respective areas. Napaayos naman sila ng tayo at kitang-kita mo ang takot sa mga mata at ekspresyon ng mukha nila. 1. Sa unang pagbilang pa lang ni Bryle ay nagsibalikan na sila sa kani-kanilang areas. Makatawag na Bryle, akala mo close kami. Nangibabaw ang nakabibinging katahimikan. Nabasag lang yon nang tumingin sa akin si Sir Bryle at lumapit. Gosh, anong gagawin niya? Lapit lang siya ng lapit. Ako, nakaupo lang sa swivel chair ng area ko. Bumaba yung mukha niya sa mukha ko. Hahalikan niya ba ako? Para lang akong tuod na nakaupo doon habang mas linapit pa ni Sir ang mukha niya sa mukha ko. Naririnig ko na ang iba na umiiyak.
Habang nandito ako, nagsiselebrate sa sobrang kaligayahan. I closed my eyes waiting for his lips to touch mine. Open your eyes, Karen. I won't kiss you. Yet. Bulong niya sa akin na agad ko namang naimulat ang aking mga mata just to see Sir grinning widely. I pushed him, pero mahina lang. Ayokong masaktan ang muscles ni Sir. Just to have chancing at his firm's muscle. Ano ba yan, Karina? Nagiging malandi ka na. He chuckled a bit and looked intently in my eyes. Go to my office at 3 p.m. See you there, my sweet fiancé. At kumindat at lumakad na paalis. Pwede pakipulot ng panty ko, nahulog yata. Bryle's POV. God knows how happy I am today. I don't know why. Is it because of Karen? Damn that woman. How can she invade my system in a short period of time? I don't know what has gotten into me that I decided to visit her in her department. And I didn't regret announcing she's my fiancé. And seriously, I got mad when her co-department workers started questioning her about our arrangement. How dare them? Tsk. And I don't like how those guys look at her in her department. I can say, I'm one hell of a possessive man. I don't like sharing. What's mine is mine. I kept on facing back and forth in front of my floor-to-ceiling glass wall, where you can see the whole city from here. For Pete's sake, it's already 2:58 p.m. And still, no signs of Karen in here. I want to see her. I want to see her beautiful face and her gorgeous body. I mean, I need to talk about my parents. I want her to meet them as soon as possible for the immediate transfer to the company's name to me. I look at my watch and it's already 2:59. And where the hell is she? I went to my door and was surprised to see Karen, intently looking at her watch. I think she didn't notice me opening the door. I look at her lips while she's counting, and what is she doing? 3, 2, 1. She whispered and then closed her eyes while she's motioning to knock. She didn't know I already opened the door, so she simply knocked on my firm chest. I saw her forehead crinkled and still not opening her eyes, she started to touch my chest. But parang hindi pinto. She asked herself and opened her eyes. She jumped away from me, and I look at her with amusement. She will be the death of me. I let out a chuckle as she looked at her shoes like a child that was being scolded by her parent. Since when did you stay here outside? I asked her. 2:30, sir. She shyly answered. What? You stayed here since 2:30? Why didn't you knock and enter my office? I asked again with full of amusement. Sabi niyo po 3 p.m. She said, still not looking at me. Danny, why didn't you let her go to my office? I asked my secretary as he was busy typing at his computer. She stopped me from calling you through your intercom, sir. She said she'll wait until 3 p.m. So she stood in front of the door waiting. He said while plastering an amused smile like me. You really never fail to amuse me. Let's go inside so we can talk about something. I pulled her inside my office. Karina's POV. Nandito na ako ngayon nakaupo sa upuan at hindi sa lamesa. Let's go inside so we can talk about something. Para akong tuod na nakatulala dito sa opisina ni Sir. Ano yung something na sinasabi niya? Yung ano ba? Yung ano? Ano ba? Ay, ang gulo. Karen. Ay, ano ni ano? Biglang sambit ko na magulat ako sa pagsigaw sa akin. Tawa lang ng tawa si Sir Bryle. Tinakpan ko na lang ang bibig ko. What are you thinking? Are you thinking of the ano of ano? Tanong niya ulit, bigla naman akong namula at umiling ng pagkabilis-bilis. Who is this ano? And you kept thinking of this ano? Tanong ulit niya pero walang tigil na yumuyugyog ang mga balikat niya. Wala. Pasimple kong sabi. Bigla namang sumeryoso si Sir. Who is this ano? Tell me. Sabi niya at tiningnan ako ng mabuti sa mata. Wala nga sabi. Naiiling kong sagot. Tell me who is this ano? Ay ikaw. Bigla ko namang sambit na magulat na naman ako sa pagsigaw niya. Nakita kong sumilay ang mumunting ngiti sa kanyang mga labi. It's good that you're thinking of my ano and not somebody's ano, he said. And kahit sino ang makakita sa akin ngayon ay mapagkakamalan akong kamati sa sobrang pula ng mukha ko. Ano ba yung pinagsasasabi niya? Ano ba yung pinagsasasabi ko? Nakakahiya. So let's get straight to the point. I want you to meet my parents. Later. Bryle's POV. Hindi talaga ako makapaniwala sa iniisip niya ang ano ko. Well, it's good anyways. Then she's been thinking about someone else ano. So,
Siyempre nandito pa rin kami sa office. Kitang-kita ko na parang kamatis na pula ang mukha niya. She never failed to amuse me, kahit sa mga simpleng bagay na ginagawa niya. So, let's get straight to the point. I want you to meet my parents. Later. Nakita ko nagpanik siya. Po? As in later? Mamaya? Di ba pwede bukas? Sa makalawa? Sa susunod na linggo? Buwan? Taon? Dekada o century? Bakit later pa? Natataranta niyang tugon habang walang sabi-sabi ay kinagat-kagat niya ang kuko niya. I find it cute. Kung bukas, wala sila dito. Nadun sila sa States hanggang next 2 months. Next year? Siguro di na ibibigay ni Dad ang kumpanya sa akin. Kung hindi next year, paano na lang sa susunod na dekada? At next century, baka patay na tayo nun. I chuckled a bit and I saw her dumbfounded. Karen, okay ka lang? Tanong ko sa kanya. Nagtagalog ka? She just shouted on the top of her lungs at halos masira ang eardrums ko. Would you refrain from shouting, woman? Sabi ko. Ay, English na naman. Pwede magtagalog ka na lang? She requested and showed me her puppy eyes. Tsk, if you'll agree to be my fiancé and marry me, then I'll speak in Tagalog frequently. Sabi ko at nakita ko nag-pout siya. Ang cute niya talaga, and I like it. Frequently lang? Di na lang ko papayag na sumama mamaya. Aalis na lang ako. She said and got her purse. No, okay, here's the deal. And that made her stop on her tracks and turn to face me with a smile plastered in her face. I'll try to speak in Tagalog once a week. Sabi ko. She pouted again. Once lang? Ay, ayoko. She said while shaking her. May suggestion ka ba, my lady? Sarkastikong tanong ko ulit sa kanya. Gusto ko, magtagalog ka everyday. Pero kahit hindi straight, basta magtagalog ka lang. Mga 4 to 5 sentences, maybe? She said while her fingers are on her chins like she's thinking. Ano? Pasigaw kong sigaw. Ano? Ayaw mo? Eh di wag na. Ang dali ko lang kausap eh. She said and turned her back. Tsk, oo na, payag na ako. Daming arts? I said. Arts? Nalilitong tanong ko. Arte, tanga. Sabi niya habang nagpipigil ng tawa. Hoy, hindi ako idiot no? Sabi ko. Lumapit lang ako sa kanya at hinawakan ng kamay niya. Are you calling me an idiot? Tanong ko sa kanya habang nakakunot ang noo ko. Oo, I mean, hindi. Oo. Nag-aalangan niyang sagot pabalik. Hinalikan ko siya. That's for calling me an idiot. Bulong ko sa tenga niya pagkatapos ko siyang halikan sa labi. At alam ng Diyos kung gaano ito katamis. Karina's POV. Andito ako sa loob ng sasakyan ni Sir Bryle na parang tuod na nakatulala sa kawalan. Bigla ko nalang nakagat ang labi ko nang maalala ko yung pagkiss niya sa labi ko. His soft kissable lips. I can't deny na kinilig ako. Kulang na lang maglupasay ako at umihi sa sahig sa sobrang kilig. Nabigla na lang ako nang bigla akong halikan ulit ni Sir. Oh my God. Stop beating your lips, you little tease. Baka di na tayo aabot sa pupuntahan natin. He said using his husky voice. Uy, tinotoo nga magtatagalog ang loko. Trip-trip ko nga lang yon. Para na rin magtagalog siya. Rinding-rindi na kasi ako sa Ingles. Sa opisina kasi Ingles dito, Ingles doon. Nosebleed katapat ko dun eh. Agad naman siyang bumalik sa pagmamaneho at alam kong alam nyo rin na di ko alam ang di nyo alam. Joke lang. What I mean is, Oy, English yun. Di ko alam kung saan. Kailan? Paano ba nag-umpisang lahat? Joke lang ulit. Final na to. Di ko talaga alam kung saan kami papunta. Basta, drive lang siya na drive. Hanggang ipinark niya na ang sasakyan sa parking lot ng isang mall. Anong gagawin natin dito? Tanong ko sa kanya. You need to change. He simply said at lumabas na ng sasakyan, umikot papunta sa side ko. Para akong kitikiting kinikilig sa loob ng sasakyan. Mabuti na lang at tinted yung window niya. Agad ko namang inayos ang sarili ko. Pakipot muna Karina, landi later. Agad naman itong binuksan ang pinto at inabot ang kamay nito, pero tininan ko lang ito. Well, hindi ka ba lalabas ng kotse? Tanong niya. Kaya doon ko lang tinanggap ang kamay niya at lumabas ng kotse. Para naman akong kinuryente nang maramdaman kong may spark nang dumikit ang aming mga kamay. I like it when you're blushing, my dear. He whispered. Ang daming endearments ng lalaking ito. Agad niya naman akong hinila papasok sa mall at nagpunta sa iba't ibang boutiques. Pili lang siya ng pili, kaya't sukat lang ako ng sukat. Sa ilang damit na pinasukat niya, ay wala ni isa doon na nagustuhan niya. Hanggang sa,
ibinigay nito ang isang royal blue cocktail dress. Isinukat ko na to at pagkatapos ay lumabas at ipapakita sana sa kanya nang makita kong may nakatalikod ito sa akin at may kausap sa cellphone. Ilang segundo pa ay ibinaba na nito ang cellphone at humarap sa akin at natulala. Ang cute niya. So, okay ba? Tanong ko sa kanya at doon lang siya natauhan. Wala siyang sinagot. Ngunit lumapit ito sa akin at hinapit ako sa bewang, papalapit sa kanya. How I wish I was the only one to see you like this. He said and told the sales lady na nanggagalaiti na sa sobrang selos. Lumabas na kami at suot-suot ko ang mga damit. Papunta naman kami sa isang talk shop. Agad naman kaming sinalubong ng isang malantod na mukhang froglet na half pig half human. Sir, long time no see. Matagal na rin kayong hindi bumisita sa akin. Sabi niya at nag-beautiful eyes pa. Aish, ang lantod. Nandito ako para kunin ang order ko. Simpleng sabi niya lang. Agad naman ako na-conscious nang maramdaman kong may mga matang tumitingin sa akin. Yumuko na lang ako at naramdaman ko na lang ang mga braso ni Sir Bryle na pumupulupot sa bewang ko. Papatayin ko talaga yung mga bastard na tumitingin sa'yo sa paraang ginagawa ko. Sabi niya. Ha? Maangkong tanong. Anong pinagsasasabi nito? Wala. He said and smirked a bit. Saka naman dumating ang in-order nito at hinila ako papunta sa labas ng fitting room. Wait here. Tell me if some guys try to talk to you. They'll face hell. Sabi niya at pumasok na sa fitting room. Naramdaman ko na lang na may lumapit sa akin na isang batang lalaki. Miss! Miss! Tawag niya sa akin. Agad ko naman siyang dinaluhan na makita kong parang maiiyak na to. Anong nangyari sa'yo, baby boy? Tanong ko. I'm lost. Sagot niya habang palingalinga. Sino ba kasama mo, baby boy? Tanong ko ulit. My mom. Nandito lang siya tapos hindi ko na siya mahanap. Sabi niya. Baby boy, di ko na natapos ang sasabihin ko nang biglang may humigit sa akin. Sir? Sabi ko, huwag kang makikipag-usap sa ibang lalaki. Galit niyang pasabi. Bata yun eh. Depensa ko habang hinigit ko pabalik ang kamay ko. Pero hindi ito nagbabago ng katotohanan na lalaki siya. Galit na galit niyang tugon. Mister, huwag ka sanang magalit sa kanya. I'm lost. Sabi ng bata habang hinihila nito ang tux na sir. Napatulala na lang ito nang makita ang bata. You look familiar. Sabi ni sir sa bata. Dominic, kanina pa kita hinahanap. Where have you been? Sigaw ng isang babae mula sa likuran namin. Natulala naman si Sir Bryle sa babaeng yon. Bumalik ka na?